Hindi nyo ba napapansin ang mga DDS, lalo na yung mga alipores ni former President Rodrigo Duterte, parang nagpapakita ng sign of pagka-unstable ng kanilang mentalidad? Para bang may mga sayad na sila? Naku, mahirap po yan. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Kaapon po, nung nilabas ko yung maikling video clip ni Harry Roque kung saan parang may inaaway siya, hindi ko maisip kung sino kaya yung pinariringgan niya. Kanina napanood ko sa vlog ni Mark Ramos na ang kanya palang pinasasaringan ay si Laila de Lima. Panoorin po natin itong si Harry Roque. Ano naman yung isa dyan na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulol! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nang tinanong, I don't remember. Don't remember. Part-time teacher ka lang dyan sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga estudyante. Hindi mo malalaman kung sino estudyante mo naging judge. I don't remember. Sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating ang panahon, ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayong relasyon na professor-law-student relation. At tignan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Kaya ikaw, bago mo linisin ang dungis sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? Di ba? So aminin mo ngayon sa bayan, estudyante mo, di ba? Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi kami naniniwala sa accent mo. Bicolana ka, day. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. Anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yan Ayan. Walang kahit sino nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, bababa sa 15, tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords. Huwag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga. O hindi ba? Para talagang may sayad na to si Harry Roque, no? Sa bagay, karamihan po sa kanila diyan sa kampo ni Sara Duterte nagpapakita na may mga sinyalis na sila ng pagkasayad. Narinig nyo yung sinabi ni Harry Roque na itong si Laila de Lima ay walang katapatan sa ating bansa. Look who's talking. Hindi ba dati, kinampanya pa ni Harry Roque na huwag iboto si Rodrigo Duterte dahil ito ay mamamatay tao? O ngayon, kaninong wet packs ang iyong hindi ba kay Digong? Nasaan ang katapatan mo sa bansa? Sabi pa niya, bago daw linisin ni Laila de Lima ang dungis ng iba, tingnan niya muna ang putik sa kanyang muka. Putik na, putik na mukha yan, sabi pa ni Harry Roque. Ito talagang mga DDS. Dapat kapag nagbibitaw kayo ng salita, nakaharap kayo sa salamin para makita ninyo na yung mga binibitawan yung salita ay bumabalik lang sa inyo. The nerve na sabihin ni Harry Roque na putik na mukha yan. Tingnan mo nga yung mukha mo ngayon, Harry Roque. Stressed na stressed, haggard na, nangangalumata ka na nga Sa bagay, yan po ang mga gawain o galawan ng mga taong nasusukol na. Yung bang nako-corner na, kung ano-ano na lang sasabihin nila para pagtakpan at para mag-isipin ng mga supporters nila. Kung may mga supporters pa, itong si Harry Roque. Kung yung kapwa niya abogadong si Sal Panelo, dyan sa kampo ni Duterte, inilalaglag na siya. At sayang tong si Harry Roque, no? Nung araw, medyo kapitat-pitagan pa to at nire-respeto. Dahil isa daw siyang international human rights lawyer. Pero ngayon, talagang bumaba na po ang kanyang level. Talagang sumadsad na yung kanyang mentalidad. Abay, asal kalye na. Sa bagay, ulit. Tingnan ninyo ang mga tauhan dyan sa kampo ni Sara Duterte. Mula sa ama, sa anak, sa mga alipores, parang nagpapakita na parang lumuluwag na ang mga tornilyo nila sa utak. At kaya naman pilit sinisiraan ni Harry Roque si Laila de Lima dahil si de Lima po ay parte na ng prosecution team na gigisa
kay Vice President Sara Duterte sa paparating na impeachment trial nito. Dahil alam ni Harry Roque na kapag si Leila de Lima na ang nanggisa kay Sara Duterte, ay baka ma-nosebleed itong si Sara. Sabi po dito sa balita, De Lima to boost prosecution in Sara Duterte impeachment trial. Mamamayang liberal Representative-elect Leila de Lima's inclusion in the House prosecution panel for the upcoming impeachment trial of Vice President Sara Duterte will not pose any conflict and instead strengthen the case. Yan po ang sinabi ni Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong. Sabi pa ni Adyong, there is no conflict because based on the rules state that one must be a member of the House of Representatives. Congresswoman Leila de Lima will be a member of the House of Representatives in the 20th Congress. Adyong also said de Lima would be able to help prosecute impeachment charges related to the former administration's brutal drug war. We would not deny that. Isa sa mga articles of impeachment ay yung EJK o yung extrajudicial killings. And I guess the background of Congresswoman-elect de Lima as far as the issue on EJK is concerned, that is her expertise. Adyong was pertaining to Article 5 of the impeachment complaint which accuses the Vice President of committing high crimes, including murder and conspiracy to commit murder. The article is supported by testimonial evidence from Arturo Lascania, a self-confessed hitman of the Davao Death Squad. Ayun, kaya natatakot itong si Harry Roque. So, kailangan niyang sirain ang pagkatao ni Leila de Lima. So, tulong-tulong po talaga sila eh. Kailangan nilang maabsuelto si Sara Duterte sa paparating na impeachment trial. Hindi nga ba, kahit na sila Bato de la Rosa, sinasabi nila na they have the numbers para ma-acquit si Sara Duterte at wala silang pakialam sa mga ebidensya na yan. Basta para sa kanila, acquittal ang magiging judgment nila kay Sara Duterte. At isa sa tumutulong para ma-acquit itong si Sara ay si Senator Amy Marcos. Hindi nga ba, kamakailan lang sinabi niya na may mga kumakausap daw sa kanya para siya ay tumakbo bilang Senate President. Pero yan po ay pinuna ng Bayan Muna. Ayon po dito sa Philstar, Bayan Muna hits IMIS's Senate presidency bid. Former Bayan Muna Congressman Ferdinand Gaite slammed yesterday Senator Amy Marcos's announcement of her bid for the Senate presidency. Gaite warned that this is a calculated move by the Duterte camp to kill the impeachment case against Vice President Sara Duterte for the abuse and misuse of confidential funds. Gaite warned that if Senator Marcos or any Duterte ally succeeds in securing the Senate presidency, it could effectively shield the Vice President from any accountability, including her potential impeachment. Goodbye impeachment once this happens. How can we hold Sara Duterte accountable for the misuse of confidential funds? Tactically, this is a power play, not just for control, but also for protection. If Senator Marcos or a Duterte ally becomes Senate President, we can say goodbye to the possibility of Vice President Duterte facing impeachment or any form of accountability for her actions. Gaite said that the potential Amy Marcos-Duterte alliance in the Senate would be disastrous for the country's democratic institutions. This alliance is not about governance or accountability. It is about mutual protection and advancing each other's political interests. The Senate must be independent, not a rubber stamp for political dynasties. Dahil kitang-kita po kasi ang pakay nitong si Amy Marcos kung bakit gusto niyang tumakbo bilang Senate President. Dahil papalapit na po ang impeachment ni Sara Duterte. At kapag napalitan si Chis Escudero at siya ang naupo,
edi goodbye na sa impeachment. Ganyan po kalala ang galawan ng mga Duterte supporters. Wala silang pakialam sa mga ebidensya na yan. And speaking of pakakaroon ng sayad nitong mga DDS na to, meron din video clip itong si Amy Marcos kung saan pag pinagmasdan mo at pinanood mo siya, iisipin mo talaga, may sayad na rin ba si Amy Marcos? Ito po yun. Ba't nandiyan ka pa? Akala ko nag-resign ka na. Ang pagkakaalam ko, ang tinitira niya dyan, si Atty. Claire Castro. O, nakita nyo, itong mga taong to, itong mga DDS na to, akala mo sila lang ang perpekto. Akala mo sila lang ang magagaling. Magsama-sama nga sila. Dahil si Amy Marcos, si Sara Duterte, sila Bato de la Rosa, sila Bongo, lahat na po sila dyan. Akala nila sila ay heaven sent, na sila ay pinadala ng langit para linisin ang gobyerno dahil sila lang ang nakakaalam sa lahat ng solusyon ng bayang ito. Actually, nakakaawa kayo. Kapag kayo ang nanalo, dahil ang gusto nila, si Amy Marcos, Senate President, si Pulong Duterte, House Speaker, buti na lang, super majority ng mga kongresista ang sumusuporta kay Martin Romualdez. So definitely, out na si Pulong. Si Amy Marcos, meron daw mga kumakausap sa kanya mga senador. Sino? Yung mga Duterte Black? So, sa mga senador na to, makinig po kayo sa taong bayan. Hindi po kayo nagsisilbi dyan para sa mga Duterte lamang. Hindi para pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at para hindi makonvict si Sara Duterte sa impeachment trial niya. Nakakahiya kayo kung yan ang gagawin ninyo. Ayon po dito sa balita sa Inquirer, think tank urges senators to rise above politics in VP trial. As the Senate prepares to start impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, international think tank Strat-Based Institute on Sunday challenged the senators to rise above political alliances and personal interests. Strat-Based President Dindo Manhit stressed that the upcoming impeachment trial will serve as a challenge for incumbent, returning, and newly elected lawmakers to overcome coalitions and personal gains. No one can dictate the outcome of impeachment proceedings. This lies within the Senate's constitutional mandate. With this, senators must rise above political alliances and personal interests and base their decisions on credible and reliable evidence. He reminded senators that their loyalty is not to certain personalities or allies, but to the Filipino people. Manhit also underscored that political stability, just like the trust and confidence of the Filipinos, can be achieved only when government leaders are held accountable for their actions. Kaya lang ngayon pa lang narinig na natin si Bato de la Rosa nung sinabi niyang, we have the numbers. Ibig sabihin, mananalo sila at maaakwit si Sara Duterte dahil ang iniisip nila ay ang kanilang personal na interes. Wala silang pakialam sa ating mga Pilipino. Ang interes nila ay maprotektahan ang mga Duterte. Shame on you, senators. O meron pang isang senador na nagpapamalas naman ng parang malapit na siyang sumayad. At dahil sa kanyang pagiging avid supporter ni Digong, ito na po ang nangyayari sa kanya. Tingnan ninyo itong mga larawan na kumakalat sa social media. Ganyan kapanatiko si Robin Padilla kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang itong mga senador na to, nagpapakita na sila ay hindi para sa bayan, kundi para sa isang tao lamang o sa isang pamilya. Hindi ba dapat magtrabaho muna rito bilang senador? Tanong nga ng ibang mga kababayan natin kaninong pera naman kaya ang ginagastos ni Robin Padilla? At bakit nga naman hindi sila magpapakita ng ganyang mentalidad kung yung kanilang leader? Well, yung pangalawang leader, dahil yung unang leader nila na si dating Pangulo ay nasa ICC na. So kahit na anong ngaw-ngaw nila na bring him back home, well, mukhang matatagalan po yan. So ito naman, si Sara Duterte. Hindi po natin maiaalis sa mga alipores niya tulad nila Harry Roque, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Robin Padilla na magkaganyan sila. Dahil yung kanilang leader, itong si Sara Duterte, ang unang nagpapakita na may pagkasayad.
Panoorin po natin ito. Times unforgiving, unyielding, and unbowed. Oh, nakita nyo na? Ang banat niya is, I am unforgiving. Yan ba ang gusto nyong maging susunod na presidente? Napakalayo naman ng ugali kay President Bongbong Marcos. Kung ano ang kababaang loob ni PBBM, ang kanyang kabutihan, ang kanyang ugaling hindi nagbebenggansa, kabaliktaran ng ugali ni Sara Duterte. I am unforgiving. Nako, nakakatakot yan. Kapag yan ang naging presidente, wipe out lahat ng kalaban. Hindi ba? Makikita nyo na lang kung bakit mistulang mesayad itong kanyang mga alipores ay dahil yung kanilang leader ay mistulang mesayad na rin. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.